Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning devotion sa umagang ito. At ang ating teksto po ay matatagpuan sa mga Gawa, chapter 10, verses 34 to 36. At ganito po ang sinasabi. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating mundo ngayon, madalas daw tayong lumilikha ng mga pader o walls, no? Base sa lahi, base sa katayuan sa buhay, o maging sa relihiyon. Ngunit sa tagpong ito, sa pagitan ni Pedro at ni Cornelio, ipinakita ng Diyos na ang kanyang biyaya ay hindi limitado lamang sa isang grupo o isang lahi. At natutunan dito ni Pedro ang isang mahalagang aral. At yan ay ang Diyos ay hindi kailanman nagtatangi. Sapagkat hindi niya tinitingnan kung ano ang pinagmulan, mahirap ka man o mayaman. Kundi ang tinitingnan niya ay kung ano ang laman ng ating mga puso. At ang sino mang may banal na takot sa Kanya at namumuhay sa katwiran ay tinatanggap niya. Ipinapahayag din sa mga talatang ito ang sentro ng ating pananampalataya at yan ay si Hesukristo. Siya ang Panginoon ng lahat. At yan ay nabasa natin kanina sa verse 6. Na nakipamuhay sa mundong ito na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa mga inaalipin ng mga dyablo. At higit sa lahat, siya ay namatay at muling nabuhay upang ang lahat ng sumasampalataya o sasampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. So ano po ang application natin? Una, na pwede nating gamitin upang magamit natin ang mga talatang ito sa ating mga buhay. Una, gibain natin ang mga walls o mga pader na ginawa natin. Kung meron man tayong kinikilingan o kung meron man tayong iniiwasan dahil sa kanilang pagkakaiba sa atin, alalahanin natin lagi na tayo ay tinatawag ng Diyos upang tanggapin at mahalin ang lahat ng katulad ng pagmamahal at pagtanggap ng Diyos sa atin. Ikalawa, ating kilalanin ang power o kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin na hindi lamang historical figure si Jesus, sapagkat siya ang buhay na Diyos, buhay na Panginoon, na patuloy na gumagawa ng kabutihan at nagpapagaling sa anumang mga sugat na meron tayo. Pangatlo, tayo'y maging saksi. Gaya ni Pedro, tayo ay tinatawag ng Diyos upang maging saksi ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi lamang sa salita, kundi higit sa lahat, sa ating mga gawa. Kaya't patuloy nating pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sapagkat wala siyang kinikilingan, na wala siyang favoritism. At patuloy natin siyang pasalamatan sa kanyang pagtanggap sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang. At hilingin natin sa kanya na turuan tayong makita ang ibang tao sa paraan ng pagtingin niya sa kanila. Mayroong pagmamahal at walang pagtatangi. At higit sa lahat, hilingin natin na patuloy niya tayong gamitin bilang kanyang mga saksi sa kanyang pag-ibig at kapatawaran sa ating kapwa. Amen. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord, na pinagkalooban mo kaming muli ng bagong taon, bagong buhay, at ganun din sa pribilehiyo sa umagang ito na muli ikaw ay aming mapapurihan at mapasalamatan. Salamat sa mga salita mong ito, Panginoon, na patuloy na nagpapaalala sa amin. Na patuloy, Panginoon, na ikaw
ipinapadama mo sa amin na wala kang favoritism, wala kang kinikilingan, Panginoon, na ang lahat ay pantay-pantay sa iyong paningin. Patuloy nawa, Panginoon, na ganun din ang aming maipakita at makita sa amin ng aming kapwa. Amin din, Panginoon, itinataas sa mga oras na ito ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang magbigay at magkaloob sa kanila ng kagalingan. Sa mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries, patuloy na pagpalain mo ang kanilang mga buhay, at sa mga pag-asawa, patuloy, Panginoon, na pag-alabin mo ang kanilang pagmamahalan. At sa buong maghapon na ito, Panginoon, patuloy na hiling namin na samahan mo kami. I-bless mo po kami upang sa ganon, maging blessing din kami sa iba. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.